Ayun po, panibagong plano po para dito po sa sitawan natin. Oh, yan. Medyo mataas din po naman ngayon ang farm gate ng sitaw. Ay kaso medyo may pagkapangit po yung mga sitaw natin. Pero kahit po pangit, sa taas po ng farm gate halos wala nang ma-reject po ba. Nare-reject lang yung mga matataba. Opo, meron din po naman na-reject, kumbaga hindi po naman lahat na lahat yung ganito. Pero yung ganito, tuloy pa rin po yan. Oho. Yan na yung pinaka ano natin. Ayun, ako po ay nagpaplano dito sa, yan, kukwentuhan ko po kayo habang tuloy harvest na po ba tayo. Ang plano ko po dito, malawak po yung bumagsak dyan ay. Oh, yan, haba po tayo nag-harvest. Kwentuhan po muna tayo. Yan, ito po na may magugod pa. Ibig sabihin ay hindi ba magugod size sa reject, mabibenta pa rin po. Yun, ganun po naman pagkatagmahal. Halos walang tinatapon or pinapakain sa baboy. Pag tagmahal po ngayon po, mahal ang sitaw. Ito yung tira, dito po yung ating tsatsagain. Kung kayanin man natin dito ng mga 10 kilo or 20 kilo, tsagain pa rin po natin. Hindi na ho natin ito hahanapan ng marami o magandang ani. Pero ang kapal pa po ng bulaklak. Oh. Dumami rin nga ang bulaklak. Ngayon po, yung nagbagsakan na trellis, marami po bumagsak, ayo iba nagtagilid. Siguro po ay itatayo ko na lang ho, aking tsatsagain na itayo or hulipan yung mga nabuklo. Gawa po ng iniisip ko ngayon, kung hindi po naman ito na po yung totoong buhay na mangyayari ay, pag po ito hinakwat ko, itong kabuong taniman natin ng sitaw, palagay ko aabot ng 10,000 bago tayo makapagpatayo uli ng tanim at saka ng trellis. Ngayon po naman, kung may mariremedyo pa ako, nagagastos lang ako ng 2,000, tapos yung ibang sitaw maharbisan ko pa, yung 2,000 na pangbayad ko dun sa pangparemedyo ay masasambot ko pa dito sa mga may ma-harvest pa rin po naman ay. Hindi nga lang ho kadamihan. Kumbaga sa taas ng presyo, kung umabot man ng 20 pesos yung mga ganito pong mapangit na po ay ang ating produkto, mag 30 kaya ay di kung maka 20 kilo tayo, 30, 600. Siguro mga 4 na harvest masasambot natin yung pang paremedyo ano po na ating gagawin dito sa taniman. Pero kung papahakwat ko po ito, tatanggalin lahat ng kalakal, yun lang po ay gawa ho ng ngayon, bagong panimula tayo, ay may mas makakatipid po tayo kahit sabihin naman natin na magiging mahuna pa yung ating taniman. Pag po remedyo lang, talaga. Pero kung gastos tayo ng 10,000 na dukot bulsa pa natin yung gagawin, ay di ano po, kumbaga sayang din. Lalo na ngayon, kumbaga bakton nga talaga tayo, ay di yun lang po ang magiging solution ko dito. Medyo mahirap-hirap nga lang sumuot sa pailalim. Sa pag-harvest ay di tiyagaan. Yan, ito pong ganito. Nung tayo po pumapatak siya ng 20 pesos. Yan yung ganito. Mahal po ay mahal. Mahalin natin, hindi lang maka 2,000 yung pumasok sa harvest natin dito. Adiga pa, nanalo pa tayo. Ano po? Yun po naman ang plano ko na susunod na hakbang dito.
Walang iwanan tayo maning ah. Umitim po siguro ba kahampas na gayaan po. Ito mo marami pa rin. Pag putag mahal walang tapon. Lalo ko ito sa mga pangpakbit po. Tapos yung mga kamatis para magkakaigi pa rin. Medyo mahirap-hirap lang po mag-harvest. May halo tayong payuko-yuko, patayo-tayo, pasuot-suot. Sabit na sabit. May mga bunga pa rin po. Kasi siguro po ba'y kayayabog nung nung hangin. Yan, ito din po ang first harvest natin ng matapos ang bagyo. Yan ito po. Ha? Oo. Yan ito po. Ari po'y aarimunhanin ko. Sa iba pong may mga kaya at medyo gusto sa kapirahan, ito'y hahakwatin na. Yung tatanggalin na. At tatamnan huli ng panibago. Ay ako'y hindi ko kaya yung gayon. Kaya sabi ko ari ay aarimunhanin ko naman ari. Dadaan ko naman ari sa aking teknik ng pag-aarimunhan. Oh. Kahit tayo guhu-guhu at yung po ating dinaanan niya. Ang hirap nga po sumuot. Sabi tsagain ko na. May 4 na garneho. 1 kilo. Kung mabenta ko ng 20 pesos. Ay di ano nga po ba? Yun nga po yung ating aarimunhanin na sinasabi ko sa inyo. Ito pong mga bagsak na yan, plano ko lubidin ko ng malaki, hihilahin papunta po doon lahat. Yung masisira na yan medyo maganit din po ay. Kaya po gagastos tayo ng 2,000. Bibili ako ng mga tali, yung letting para pantali sa panibago, tapos mapupustiho ako ng panibago na ilan lang. Meron pa naman po akong natira dyan 3 days. Yun po ang ko plano.
Basta tsatsagain kong ipabatak, pahila na lang. Kukuha po tayo ng kasama dito pagre-remedyo. Gawa ko nang hindi ko kaya kasi tatayo natin to. Oh. Yan. Oh. Medyo maganit na rin po. Sana po naman maging success yung aking plano. Idadaan ko na lang po muna sa armonhan. Oh. May nakukuha pa rin po naman ay. Tapos idadaan lang siguro sa taas ng presyo. Yung iba di naman daanan, no? Yan ang kapal pa ng bulaklak. Gawa po na may kamatis pa rin tayo dyan na pagbabawian ay. Ang kamatis po ngayon ang parmgit ay ano? 30. Oh, makakuha pa tayo dyan ng mga 30 kilo din. Di 1,000 pa rin po yung mapepera natin, ano? Puro kwenta yan, ah. Pag po titingnan ng iba, wala na. Ay, pag ako ang titingin, ang dami pa, opportunity pa, oh. Kahit mapapangit, oh. Gawa ng kung may nabili pa naman po. Bali siguro po naman sa kung lagi kayo nakasubaybay sa akin, subok nyo na ako'y talagang napakarimunhanin po. Oo. Kasi sa walang supply ngayon ng ganito at nagbagsakan nga, kumbaga wala ka na pong hahanaping ganda ba, ay taas ng presyo naman yung inaano, naghahabulan sa taas. Oh, tamo. Kahit tayo pa upo-upo, patuad-tuad din pag-harvest, okay lang yan. Huwag lang mainit pa eh. Dami pa rin eh. Ito po ay kahit makakuha lang tayo ng 10 kilo na ganito po sitaw, ano, or 5 kilo, ito po yung diretso sa ano, sa malaking pamilihan. Kasi oh, alam nyo po naman si Kabisprin yan, sa sideline yan, mag-aaro tayo, sama tayo sa biyahe.
Dadaan ko na dun para makalibre na sa pamasahe. Oh. Dami pa rin, no? Ganito po ang posisyon natin pag harvest, oh. Nakaludo tayo. Yan, oh. Ay wala, suko eh. Pag tumama kaya ako sa loto, ano kaya ang gagawin ko? May kanta na, ano po? Pag tumama ako sa loto, ano kaya ang gagawin ko? Bibili kaya ako ng kotse na pwedeng maging pang regalo. Maling mindset po yun, ano? Madami pa po tayong harvestin yan, no? Kaso nga lang ang posisyon natin hindi tayo makatayo kasi susukol na sukol po ba, hindi okay na rin yan. Oh. Langgong sa ilalim mo. Sana'y magkatuto, sana'y isang kulay, sana'y pag-ibig na lang. Marami na rin po. Aking kinikilik na ang hirap po nagkakain. Okay. Oh. Mahigit na po 1 kilo. Uy, kung ngayon ay mag-range ng 30 pesos at gawa po nang wala nga pong dumarating ay kasi yung ibang mga mamimili yung panlagay sa mga pinakbit kinukuha to. Aba, isa padalawa 30 pesos ay yari na. Dito sa bandang kabila ho, makakatayo-tayo na tayo. Nakaluhod.
Hindi ho na maaaring tumayo. Nakasuko-suko. Ay, makadala ko din 100 piso ay. Kaligkig na. Dito po sa kabilang banda, patayo na tayo. Kakarantong tayo dito ng ano. Ay, pagkahunangan yung lastik. Nakaluhod, makakatayo-tayo na. Diyan po naman tayo dumaan na yun. Yan o. Ayun na may dini. Hanggang bago tumilim po dahil narito may red lube ako. Ayun pala, time check tayo. Hindi ko na rin namalayan ng oras. Namatay pa natin cellphone. Yun, time check po natin. Namatay siguro na luhudan. Ayun o. Kita po ba? 6:16 ng hapon po. Yan, PM. Hanggang bago tumilim ay. At ako po naman bukas sa madaling araw, kung ako man hindi makapag-vlog, diretso biyahe po ako sa gabi. Ayun po, hanggang sa bago natin lalo ang kulay natin pag yung napusyaw ay pagdidilim na. Ayun, bali dito na rin po tayo magtatapos ang vlog na to. Ano po, ito yung ating mga na-harvest na sitaw. Kahit po ito yung mag 5 kilo, 10 kilo, pasok pa po ito sa biyahe natin. Gawa ko na isasabay ko lang, sisingit ko lang sa pagpapahinante po natin. Yan na po. Kunting tiyaga lang. Ayun, yun po yung panibagong plano natin. Sana po naman ay abangan po ninyo yung mga next sakbang natin dito sa taniman. Salamat po sa inyo pagsama. Dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to. Kung di pa po subscribe sa aking channel, pa-subscribe na lang, paklik na lang po ng notification bell para maging updated po kasi susunod ko pang videos. Hanggang dito lang. Ingat po palagi, happy lang. Bye!